posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Opposite of Worry. The opposite of worry. Heavenly Father, thank you for the privilege of worship. Thank you for the privilege of studying your word. Maunawaan naman namin ang iyong mga salita at ito ma-apply namin sa aming buhay. Kayo po ang magpaliwanag sa amin. Kayo po ang magsalita. Gamitin niyo lang inyong lingkod na kasangkapan at ang dalangin namin, Panginoon, maitaas namin ang iyong pangalan at maunawaan namin ang kalooban niyo para sa amin. In the name of Jesus, we pray, Lord, that you're going to protect us from all evil, from presence of evil men and evil spirits, and that you're going to protect us, O Lord, from lies and falsehood and deception. Liberate our spirit so we can see you, so we can hear your voice. Father, we ask in the name of your Son, Jesus. Ang walang kamatayan pong Matthew chapter 6, ang ating babasahin ngayon, paulit-ulit na itinuturo, pero parang ang hirap tablan ng mga anak ng Diyos. Matthew 6:25 to 34. At ang Panginoong Jesus po ang nagsasalita rito. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? So ang turo po ay napakalinaw. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko nga sa inyo, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mangamba, huwag kayong nervyusin kung anong kakainin ninyo, anong iinumin ninyo, anong isusuot ninyo, at kung meron nga ba nito. Sabi gano'n, napakahalaga ng buhay ninyo. Pero ang iniisip nyo lang ay maghanap buhay, nakakalimutan nyo yung mahalaga, yung buhay. Ang iniisip nyo lamang kung paano kanyo dadamitan ng inyong katawan, nalilimutan nyo tuloy ang halaga ng katawan na yan at kung ano dapat ang pinagagagawa niyan. Kadalasan ang ating katawan tuloy ay naaabuso para lang maghanap buhay, para makabili ng damit. Naaabuso ang kalusugan para lamang bumili ng gamot dahil sa kaabuso sa katawan ay nagkasakit-sakit na tuloy. Sabi, is not the body more important than clothes? Is not life more important than food? Ibig sabihin, mahalaga yung mga iniisip nyo, pero napaka-basic naman yan. Hindi nyo na ba itataas sa mas mataas na antas ang inyong isip para makaisip kayo ng higit na lalong kabuluhan ng buhay? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? At isang halimbawa na alam na nating lahat, tiningnan ng mga ibon. Marami po kasi sa mga tao, ang consideration nila sa ibon, mumurahin lang yan. 2 sampera, binabato-bato, binabaril-baril, tinitira-tirador. Ewan ko nga ba kung ba't ginagawa ng mga tao yon? Kailangan gawin nila yon. Mababa ang pagtingin nila sa buhay ng ibon. Kaya sabi ng Panginoon, ayan mga ibon, kung hindi nyo man laging pinapahalagahan, pero kung ganun lang ang pagtingin nyo sa kanila, pero tingnan nyo, pati yan, inaasikaso ng Ama sa Langit, pinapakain. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nagdidilig, hindi nagfe-fertilize, pero hindi sila nauubusan ng mga kinakain prutas at mga buto at kung ano-anong kailangan nila sa buhay. Kayo pa kaya ang hindi bigyan ng Ama? Verse 27, who of you by worrying can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow? They do not labor or spin. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? Pati mga damo nga naman, na isang araw lang may bulaklak at ang tinutukoy po dito ng Panginoon ng mga damo yung mga namumulaklak na isang araw lang yung bulaklak nila. Kinabukasan na yan ay
pinuputol na ng mga tao, inilalagay nila sa mga oven na panggawa ng mga bricks. So sinusunog lang to, pero sabi niya, kahit sandaling-sandali lang ang pananatili ng mga bulaklak na yan, pinapaganda pa ng Diyos. Nilalagyan ng mga kulay, mga hugis. At kung yung ba namang sasandali, tapos susunugin lang ay pinapaganda pa, kayo pa kaya ang hindi pagandahin ng Diyos? Na nilikha kayo sa kanyang wangis. Kayo pa kaya ang hindi niya asikasuhin? Sabi ko noon, pambihira naman kayo, napakaliit ng pananalig nyo. Nakita nyo yung mga tinatapak-tapakan nyo lang damo, pinapaganda pa ng Diyos. Yung binabato-bato nyong ibon, pinapakain, kayo pa kaya? Verse 31. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sabi niya, hindi bagay sa inyong mag-alala. Ngayon, anin ko na yung mga pagano, mga walang pananalig, mga hindi nakakakilala sa Diyos, pwede sila mag-alala kasi hindi nila alam kung saan sila sasandal, kung sino ang sasandalan nila, pero kayo ba naman gagayahin nyo pa sila? Alam na alam ng Ama sa Langit ang lahat ng inyong mga pangangailangan. At dahil mahilig din lang kayo mag-alala, ba't hindi ito ang inyong isipin? Verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. At makikita niyo po mga kapatid na ito isa sa mga very distinct teachings ni Lord. Yung here and now. Sa inyo, don't worry about tomorrow. Tomorrow will worry about itself. Pagdating ng bukas, nandun pa rin ang Diyos. Yung ngayon ang isipin mo. Hindi naman ibig sabihin huwag ka na magplano para bukas, huwag ka na mag-save ni konti, pero huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa pag-aalala mo dahil hindi pa naman nakakarating yung bukas, wala ka pang magagawa tungkol doon, so ba't hindi mo nalang harapin yung ngayon? Each day has enough trouble of its own. At kung hihimay-himayin po natin ang turo na ito, let's take a look at the cause of worry. Ano ba yung pinagmumula ng pag-aalala? Needs. Ang ating mga pangangailangan. And the Lord specified need for food, for drink, for clothes. Mga basic things para mabuhay. In other words, in today's cash economy, money ang ibig sabihin yan. Pag-aalala sa pera, pera, pera. And everything else associated with getting, having, keeping, and multiplying money. So mag-aalala ka magkapera, pag may pera ka na, nag-aalala ka na huwag manakaw yon. At pag hindi na nanakaw, nag-aalala kang tumubo yun ng marami, dapat kumita yun. Puro pag-aalala. Sabi ng Lord, props lang yan sa buhay, pero hindi kayo nabubuhay para dyan. Dapat lumampas kayo na yan ang iniisip para makarating ang isip nyo sa higit lalong matatayog ng mga bagay na siyang lalong dapat pagtuunan ng kahulugan ng buhay. Now, what is the fruit of worry, which is the heart of the teaching? Ano ngayon ang nagiging bunga ng pag-aalalang sobra at pamamroblema? The fruit of worry includes forgetting, neglecting, and leaving the kingdom of God and righteousness. Ano ba yung kingdom of God? The Lord never specifically taught what the kingdom of God really is all about. Lagi niya sinasabi, repent, the kingdom is at hand, the kingdom is here. Have the kingdom of God. At pati din naman sa ating prayer, mapa sa amin ang kaharian mo, thy kingdom come. The Lord did not specifically teach us about what that kingdom is all about, but He taught us how to go to that kingdom or how to make that kingdom go down into our hearts, into our lives. And apparently, the major qualities of that kingdom is that it brings joy, serenity, peace, tranquility. Na ang kaharian ng Diyos ay pinaghaharian ng kapayapaan, kagalakan, kabanalan. At sabi niya, kung lagi kayong nag-iisip tungkol sa pagkain, sa damit, sa gagastusin nyo, hindi nyo tuloy na pag-iisipan ng kabanalan. O kaya, sa paghahangad nyo sa mga bagay na yan, tinatalikuran nyo ang kabanalan, tinatalikuran nyo ang kaharian ng Diyos dahil ang inaatupag ninyo, hanapin ang mga bagay na yan. At totoo, di po ba? Oras na nag-alala ka na, aalis ka na sa kingdom of God, lalabas ka na sa bakuran ng kapayapaan,
pagtitiwala, aalis ka na sa bakuran ng kagalakan, at magpupunta ka na doon sa kabilang bakuran ng pamamroblema, pangungonsume, init ng ulo, away-away. Kaya nga, you live the kingdom of God. Sabi ni Lord, why don't you think of the kingdom of God instead? When people focus on their needs and worry about their needs, they tend to live the kingdom of God and enter the kingdom of darkness. They tend to drop righteousness and resort to unrighteous, even sinful ways. Kaya sa paghahanap ng pera, ibinebenta ang kaluluwa. Sa paghahanap ng kayamanan, kinokompromise ang patotoo at ang katuwiran. Sa hilig sa mga bagay na ginugusto ng katawan, ang nasasakripisyo, ang espiritu at ang relasyon sa Diyos. Kaya sinasabi ni Lord, hindi nyo ba nakikita na pandaraya ang mga bagay na yan? Nadadaya kayo pag sobra kayo nag-iisip sa mga yan, kasi sa pag-aalala ninyo, magso-shortcut na kayo ngayon, magko-compromise na. You will make a pact with the devil and you will sell your soul to the devil just to get money. You live the kingdom of God. So yan ang una niyong isipin. Now, how can we reverse that? What is the opposite of worry? Ano nga ba ang kabaligtaran ng pag-aalala? Trust. Trust in God. Yan ang kabaligtaran. Pag mapag-alala kayo, mga kapatid, kahit ang laki ng Bible nyo, kahit madasalin kayo, kahit meron kayong ministry, isa lang kahulugan pag mapag-alala kayo, kulang tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Yun lang yun. Wala nang iba. Ano kasi ang gustong pagtiwalaan ng mga tao? Ang kanilang mga kabuhayan. Sasabihin nila, hindi na ako mag-aalala kung meron akong ganito karaming savings. Hindi na ako mag-aalala kung may bahay na ako, na hindi na ako nangungupahan. Hindi na ako mag-aalala kung meron akong nabiling ataol at saka libingan. Hindi na ako mag-aalala kung napagtapos ko na lahat ng aking mga anak. Hindi na ako mag-aalala kung meron akong fully paid na insurance. Hindi na ako mag-aalala kung nakahanda na ako para sa aking retirement. Hindi na ako mag-aalala kung meron akong pambili ng lahat ng gusto kong gamot o pagkain sa buhay. Hindi na ako mag-aalala kung fully paid na ang kotse na hinuhulugan. Hindi na ako mag-aalala kung nasa inyo na ang buong mundo. Mangyayari pa ba yun? Kahit naman napatapos mo na yung mga anak mo ngayon, mag-aasawa, wala na namang hanap buhay, magkakaroon ng anak, ikaw na naman ang mag-aalala ng pag-aaral niyan. Hindi matatapos ang pag-aalala kung ang gusto nyong requirement, secure ang lahat. At kahit pa nga may bahay ka, nasusunog pa yan, natatabunan pa yan ng lahar. Kahit may savings ka, kung minsan nagsasara yung bangko. Kahit meron kang educational plan, nawa 1, 2, 3 ka kung minsan ng mga insurance. Yung OCE nga, biglang tumakbo, nawala na lang bigla. Meron pa naman ako noon na binili. Meron namang hindi tumatakbo, pero hayan, walang maibigay sa'yo pag mag-enroll ka. Paano manalaman na secure ka pag may insurance ka? Nakakatulong. And I believe in insurance. Kaya lang, pag doon ka lang umasa, mabibigo ka rin siguro, hindi ka sure. Kahit ang dami-dami mong savings, pagka nakita ng mga kapitbahay mong may savings ka, kikidnapin ka bigla at kukuhanin yung pera mong ransom. Kaya mas secure nga yung walang savings, sino mag-i-interest sa'yo? Nakidnapin ka. Sabi ni Lord, security is not in the abundance of money. In fact, yung mas maraming pera, mas mapanganib ang buhay nila. Nakita niyo yung mga walang pera, kahit mahiga sa lansangan, walang pangamba sa kanyang security. Ang lakas maghili kahit nakasanda lang sa isang buwig na saging o sa isang sakong kamote. Mga tindera, ginigising mo na, ayaw pag magising. Pero yung maraming bag, pera sa bag, talagang alalang-alala. Ang bag, yakap-yakap, hindi maiwan. Ngayon, masarap na rin siguro mapuno ng pera ang bag natin, ano? Pero, hindi ko mo meron kanyan, ibig sabihin, secure ka. Anong itinutulong ni Lord? Luke 12:15. Then He said to them, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions. Nagkakaroon ng financial reversal ang mga tao. Hindi ko ang yaman-yaman mo, it means that you will always be rich. At hindi ko naman ikay maralita ngayon, ibig sabihin na hindi ka na-asento sa buhay.
mahiwaga talaga ang buhay ng tao. Why should people trust in God? Sabi niya, trust your Heavenly Father. Why? People can and people should trust in God because one, God is our Heavenly Father. Sa niya, your Heavenly Father. Yan ang tawag ng Panginoon at sinasabi niyang itawag natin sa Diyos. Unang-una, yung sentence lang na yan, God is our Heavenly Father. Dapat secure ka na kasi unang-una, God siya. Hindi lang siya man, hindi lang siya angel, siya God. And God is atin. Hindi Heavenly Father ng iba, atin. And He is a Heavenly Father, not just an earthly Father. Napakarami po mga bayaning ama, pero may mga ama din na inaabandona ang anak, inaabandona ang asawa, inaabandona ang kanyang mga ang kanyang mga duties. Pero this is a Heavenly Father. Banal, tapat, hindi magkukulang, makapangyarihan, and above all, He is our Father. Siyempre, sa Israel, laging ginagamit yung word the Father. Sa ibang culture naman, yung symbol of tenderness, a mother, edi yung equivalent nun, God is our parent. The finest qualities of a father and a mother are both in God. So how can you not be secure? And this is one Jesus logic. It is unique because Jesus logic calls God Father. Alam niyo po, ang tradisyonal na tawag at bansag ng mga Israelita sa Diyos ay napaka-formal. Traditional Jewish addresses to God were formal. Pero ang sinabi ni Lord Jesus, Abba, which is Aramaic, His native tongue, for Father. It is an intense, superlative, perfect term for endearment and intimate relationship. So hindi lang yung malayo, kundi ito'y very close relationship. Mark 14:36, Abba, Father, He said, everything is possible for you. Very intimate. Once more, it is a Jesus logic, it's a new point of view. Dati sa Israel, ang layo-layo ng tawag sa Diyos, nangingimi silang banggitin man lang ang pangalan. Pero sabi ni Lord, call Him Abba. Very close, very intimate. So do not be afraid of new things and new ways at looking at old things. Dahil ang Panginoon, ang dinala niya mga new perspectives. Pati Christianity ngayon, 2,000 years old na, kailangan natin ng mga new perspectives, mga bagong pananaw sa mga dating nandyan ng mga bagay. Hindi mo binabago ang tinitingnan, pero nagbabago ang paraan ng iyong pagtingin. Sapagkat may mga hinihingi ang ating panahon. People can and should trust God because God provides even for birds. Yan ang logic. Because God provides even for plants. Kung yung ibon at yung halaman na walang kaluluwa, walang espiritu, inaalagaan, ikaw pa kaya? Sa katunayan, hindi siguro kalabisang isipin, mga kapatid, na inaalagaan nga ang mga ibon, ang mga hayop, ang mga halaman, alang-alang sa tao. Para sa tao. Para ma-enjoy niya yung garden of God, yung beauty, yung supply, yung abundance. Nakita niyo pati mga kabayo natutunang sakyan ng tao. Ang mga kalabaw, pinag-aararo. Ang mga aso, pinagbabantay. Nakita niyo kung paano ang lahat ng creation iginibigay ng Panginoon sa tao para pakinabangan. Mga unggoy, pinanghihinguto. Maraming serbisyo ang mga hayop. No? Ang dami-dami nilang serbisyo. Nakita niyo pati yung mga aso dyan sa North Pole na paghihila nila ng mga gamit. Ang mga elepante na pagbubuhat ng troso. At kung gusto ng taong maligayahan, pinatutungtong pa sa bola, pati elepante. So, nakaikot sa tao ang lahat. Sabi, kung yung mga yan inaalagaan, ikaw pa kaya na nasa kalagitnaan ng lahat-lahat na pinagbilinan, that you're going to manage the garden, that you're going to be in the center of creation. Umiikot sa'yo. Ikaw ang binigyan ng custody ng pamamahala sa lahat. Ikaw pa kaya ngayon ang mapabayaan. Parang sinabi, ayan, pinapasweldo ng Panginoon ang iyong mga katulong, ang iyong mga katuwang sa buhay, tapos ikaw ang binabayaan, kaya nga pinapalusog yun para matulungan ka. People can and should trust God because God knows about your needs. Yan ang sabi ni Lord, your Heavenly Father knows. Matthew 6:32.
For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. In fact, sa Matthew 6:8, nung nagtuturo ang Panginoong Jesus ng pananalangin, sabi niya, your Father knows what you need before you ask Him. So you don't even need long prayers. You don't need very detailed prayers because your Father knows. Kung minsan naman yung iba magpe-pray, group prayer, Panginoon, nasa ospital po ngayon ang aking kapatid. Gusto siguro sabihin ng Diyos, alam ko. O-operahan po siya bukas, alam ko. Wala po siyang pera, alam ko. Pagpalain niyo po siya, yung pala ang gusto lang sabihin ng nagdadasal, pinaparinig doon sa mga kapwa niya nagdarasal, pautangin niyo naman kami. Sinasangkalan pa ang Diyos, don't pray to inform God because God knows. Ngayon, kung hindi po alam ng inyong mga kasama sa pananalangin yung detalye, bago kayo manalangin, sabihin nyo, ipanalangin natin ang kapatid ko kasi meron siyang cancer, merong procedure na gagawin sa kanya bukas, at wala siyang kapera-pera. Then you can go to prayer. And Lord, pagpalain mo po ang aking kapatid at kami gustong mga tumulong sa kanya, bigyan niyo po kami ng kakayahan. Amen. Pero hindi, Lord, nasa ospital po ang kapatid ko, nasa room 704, at siya po ay may kailangan bukas. Sabi nga po ng doktor, kailangan po niya ng dugo. Bakit po ini-inform ang Diyos? Di ba niya alam yon? Mga walang kakwenta-kwenta panalangin. Hindi nakakapagtaka kundi dinggin. Kasi hindi panalangin, it's a performance for the sake of the audience who are our fellow men. Don't pray to inform God. Inform others beforehand. Because your Father knows what you need, even before you ask Him. At sabi niya, only pagans and unbelievers do these things. And indeed, only pagans and unbelievers may worry because they do not know God and they do not know God as their loving Father. Sinabi kong they do not know, hindi ko sinabing they do not have God. Because people have God. Kahit sila pagans, kaya lang hindi nila kilala. Kaya hindi kataka-taka na mag-alala sila. Pero sa mga nakakakilala sa Diyos, hindi bagay mag-alala. Dapat naman mag-alala yung mga pagans because in fact, what pagan religions really teach is fear of their gods. Pero kakaiba ang ating Diyos. Siya ang nagbigay sa atin ng kanyang bugtong na anak para sa ating katubusan. Samantalang sa pagan religions, ikaw ang bigay ng bigay doon sa Diyos. Nagsusunog pa ng mga bata. Nagsasakit pa sa katawan. Pinapadugo ang sarili para mag-alay sa kanilang Diyos. Ang ating Diyos ang dumugo para sa atin. Baligtad. Tapos mag-aalala ka pa? Ngayon, bakit hindi tayo dapat mag-alala mga kapatid? Yun nga mga pagano, yun nga mga hindi maka-Diyos, pinagpapala din eh. Sabi sa Matthew 5:45 ng Panginoon, referring to God, He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. In other words, God cares so much that He cares even for evil and ungodly people. Sa anak pa kaya niya? Napakalino na ng logic na yan. Baka naman yung iba sa inyo, ay pwede na pala ako maging evil, papaarawan din pala. Papaulanan din at papaambunan. Kung yun ang evil, pinapaulanan, kung yung negosyo nga nung hindi maka-Diyos, pinagpapala pa rin. Kung yung mga sakit ng mga hindi nananalig sa Diyos, pinapagaling pa rin. Kahit nga kung saan-saan kahoy at chok at mga kalendaryo nagdadasal, pinapagaling pa rin ang tunay na Diyos. Dahil mahal niya ang tao. Yung pa kayang magdadasal sa Kanya, in spirit and in truth, yun pa kayang anak niya ang mapabayaan. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, talagang di bagay sa iyong mag-alala. Out of place na mag-alala. Ungodly na aalagaan, ikaw pa. What is the focus of the Lord's teaching here? The kingdom of God. Yan ang focus niya. And what might that be? Isang pagtatangka ng definition sa kingdom of God. It is the rule of God in the world. Therefore, it's collective and corporate. At yan ang hinihintay nating mangyari. Pero apparently, hindi pa nangyayari yan dahil marami pang parts ng world, kingdom pa ni Satan, lalong-lalo yung mga puso ng hindi maka-Diyos. So the rule of God in a group of people's heart, like in a church, meaning a congregational meaning of the kingdom of God. And up to a point, the church must be heaven's advance party, heaven's embassy, because Christians are ambassadors of God. So dapat meron ka nang na-enjoy sa church ng mga qualities noong heaven that is yet to come in full. But it has already come in part. Kaya sabi ni Jesus, the kingdom has come.
So nalilito ka, has the kingdom come or it will still come? Nandito na ba o antayin ko pa? Both, I think, are right. Nung si Jesus ay dumating at namatay at nabuhay na muli, dumating na yung kingdom na yun, yung promise, yung possibility. And yet it still has to find complete fulfillment as people obey God more and more. At pag dumating na yung buong ipinangakong hinihintay ng lahat. The rule of God, very specially possible now, is the rule of God in an individual's heart. Meaning personal. So may pang buong planeta, buong sangkatauhan na kingdom of God na hinihintay pa natin. Meron naman na congregational na maaring mangyari na sa mga grupo ng mga mananampalataya at very specially pwede na mangyari yung personal na karanasan ng kingdom of God. Na si Jesus ay nag-ahari sa iyong puso, ang Diyos ay nananahan sa iyong puso, ang katawan mo ay templo ng Espiritong Banal, well, the kingdom of God has come to you. Although, at varying degrees, depending on our commitment to Christ and our obedience to Him. Kaya may mga taong mas panatag kaysa sa iba. Hindi ibig sabihin, mas mapera. May mga taong mas payapa, mas banal kaysa iba kasi may personal involvement tayo para maganap ang kingdom of God. Ngayon, kung ang inaantay yung kingdom of God ay yung mga bababang kasama ng mga ulap, may mga trompetang anghel, matagal lang inaantay ng mga tao yon. Kung yan lang lagi ang aantayin ninyo, and you will put everything on hold for that, you will not enjoy the kingdom of God that is already available na sinasabi ni Lord, it has come. And that is a personal experience of the kingdom of God in your own heart. And this kingdom is characterized by blessings, by peace, and holiness. Remember, whenever you worry, you get out of that kingdom. Kaya sabi ni Lord, huwag. But the message here is not just, do not worry. Kasi kung responsable ka namang tao, dapat ka naman talaga mag-isip, magplano, mag-ipon ng kaunti, magtanim para meron kang anihin bukas dahil kailangan naman yun. So, hindi sinasabing huwag ka mag-isip, huwag kang magplano, huwag kang maghanda. Hindi yon. Ang sinasabi, huwag kang mag-alala. Huwag kang problema. Halimbawa, nagtanim ka na, huwag mong problemahin kung paano tutubo yun. Problema yun ng Diyos. Ang problema mo, itanim yun sa magandang lupa, diligan, lagyan ng bakod, i-protect. Pero yung pagpapatubo mismo, kahit anong gawin mo, hindi mo mapapatubo yan. Mabibigyan mo lang yan ng magandang lupa, magandang kapaligiran, sunlight, aalisin mo yung mga insekto, pero hindi mo yun mapapatubo. Yung saganang sa Diyos, ibigay mo sa Kanya, hayaan mo siyang gumawa nun. Don't worry. So just keep doing what is good, just keep planting good seeds, and let God do His work. Meanwhile, you think about His kingdom. Pag sinabi ni Lord na do not worry, ang isang kahulugan, do not worry about food, drink, clothes, money, etc., to the point of sacrificing the kingdom of God. Mag-isip ka rin, pero huwag hanggang malimutan mo na ang kaharian ng Diyos. Do not worry to the point of sacrificing righteousness. Sige, magplano ka, mag-impok ka, maghanap buhay ka, pero hindi hanggang dun sa gumawa ka na ng masama, gumawa ka na ng mali, tinalikuran mo na ang kaharian ng Diyos dahil lang sa pag-aalala mo. Do not let your needs deceive you with worrying to the point of addressing your worry with ungodly and sinful ways. Because you know that people can do evil, can commit sin, and live the kingdom of God. People who are in the ministry even live their ministry just to have more money. Yan ang sinasabi na, dahil sa pag-aalala mo, nagkakasala ka tuloy. Dahil sa takot mo, at kuminsan dahil sa yung greed, because you want more and more and more. Meron ka naman, pinapakain ka ng Diyos, nabubuhay ka. In fact, nabuhay ka na nga ng kaya tagal-tagal na naglilingkod sa Diyos at hindi ka naman namatay. Pero meron pang umiiwan, tumatalikod sa kanilang mga ministry dahil lang gusto pa nila ng more and more and more money. Ito yung sinasabi. You live the kingdom of God because you are worrying too much. It is important. Pero magtataka tayo, bakit naman po merong mga righteous, meron pa nga, naglilingkod sa Diyos, pumapasok pa sa ministry, bakit kapos pa rin, tapos sasabihan ng Diyos, huwag mag-alala? Well, there are several questions and several attempts at answering that. The question is, why can those who decide to pursue the kingdom of God still be wanting? At kung minsan naman nakakakita talaga tayo ng ganyang halimbawa, naglilingkod, sumusunod sa Diyos, ba't kapos sa kapos? Nag-ministry pa daw, nag-mission, bakit hikahos na hikahos? Well,
choose the correct answer. One, Jesus is wrong. Hindi totoo ang sabi niya. Hindi to totoo that God will provide. Hindi totoo that our Heavenly Father knows our needs. Hindi totoo yon. One choice, Jesus is wrong. Remember, hinahanapan natin ng sagot yung mga bakit nagpapaka-Diyos, naglilingkod pa sa Diyos, naghihirap pa rin. So one, Jesus is wrong. Sinong gustong sumagot niyan? Wala. Kasi alam natin, Jesus cannot be wrong. Two, that these people who we say have followed God in ministry or in service, that they have not really decided for the kingdom. They are not really focused on the kingdom. Dalawa pa rin ang loob, hati ang loob. Hindi talaga buo ang loob na maglingkod lang, hindi buo ang loob na sundan ang Panginoon, whatever the cost. In other words, hati. Kaya sabi sa Luke 9:62, Jesus replied, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God." Pag hinawakan mo na yung araro at umaandar na yan, huwag ka nang lilingon dahil baka kung saan makarating yung iyong pag-aararo. Sabi yung lilingon-lingon pa sa pinanggalingan, pinangihinayangan ng iniwan at tinalikuran, hindi ka bagay maglingkod sa Diyos. So baka may mga lingkod, naglilingkod na nga, kitang-kita natin what we see from the outside, napaka-godly at talaga nagsasacrifice. Pero ba't kapos sa kapos? Hindi natin alam kung ano nangyayari sa kalooban, baka naman look back ang inaatupag. Panay ang panghihinayang sa iniwan at tinalikuran. Naku, nag-ministry pa ako, bakit na lang kaya ako hindi nag-artista? Nag-ministry pa ako, ba't hindi na lang kaya ako nagnegosyo? Ang dami-dami kong pinalampas na opportunity sa secular world para maglingkod dito. Mukmuk ng mukmuk. Kaya siguro hindi mapagpala kasi hindi buo ang loob. Alam niyo po, ang Diyos ayaw niya nung palingon-lingon pa sa pinanggalingan kung nag-decide ka ng susunod. Nakita niyo ang asawa ni Lot? Pasasabugin ng Sodom? Iniligtas sila ng Diyos. Sige, takbo kayo, takbo. Saasabog na ang syudad na ito. At nagtakbuhan sila sa malayo. Pero nung sumabog, anong ginawa ng asawa ni Lot? Tumigil sa pagtakbo at lumingon. Nang hinayang siya sa iniwan niyang syudad. Siguro sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang bahay, na marami sigurong mga gamit, may pressure cooker. No? Nang hinayang siya sa kanyang microwave oven, nang hinayang siya sa kanyang iiwan. At anong sabi ng Biblia nangyari sa babaeng ito? She became a pillar of salt. Naging isang haligi ng asin dahil lumingon. Tumakbo na, umalis na sa Sodom, nando na sa bandang lugar na safe na, lumilingon pa. Gaano karami? Sa naglilingkod sa Diyos, ang lingon pa ng lingon. Nagpaka-Kristiyano ka na, tinanggap mo na si Jesus sa Panginoon at tagapagligtas, tapos nanghihinayang ka pa sa dati mong daigdig. At nanghihinayang pa tayo sa maraming mga bagay na sabi natin, naku, kung hindi lang sana ako naging Kristiyano, magagawa ko ito. Kung hindi ako naglilingkod sa Diyos, mas marami na ang kinita ko. So don't expect to be blessed. Kaya kung nagpaka-Kristiyano na rin lang, wala nang lingunan, dibdibin. Hindi katulad ng mga iba na magme-minister tapos kwenta ng kwenta sa mga nalugi sa kanila dahil sa kingdom of God, ang hindi tuusin yung kanilang naging mga ganansya dahil sila ay anak ng Diyos. At ang pagtrato nila sa kanilang ministry, sa kanilang righteousness, sacrifice instead of privilege. Hindi nagpapasalamat sa kanilang bagong status, namimiss pa yung pinanggalingan nilang pusali o putik. At may mga naglilingkod sa Diyos pagkatapos susumbatan ang Diyos o ang church. Naglingkod ako, 5 years ako naglingkod, 10 years ako naglingkod, hindi naman ako yumaman. Pero hindi naman niya makitang buhay pa siya, buhay pa ang kanyang pamilya. Hindi naman siya ginutom. Ayan nga siya, isang malaking patotoo sa kabutihan ng Diyos. Pero ikukumpara ang sarili, yung mga classmate ko nung araw, mas mayaman na kaysa sa akin. Yung mga classmate ko nung college, mas sikat na sila ngayon kaysa sa akin. Walang nangyari sa buhay ko. You hear this from mouths of people who say they serve God. Do you think they will receive God's blessings? So they will always be wanting, laging kulang at kulang at kulang. Kasi maglilingkod sa Diyos, pero may mga requirement. Dapat may bahay ako maganda. Dapat may magbigay sa akin ng kotse. Dapat meron akong van. Dapat meron akong computer. Dapat meron akong ganito. Dapat meron akong ganyan. Eh ngayon, kung bibigyan ka ng Diyos, binigyan ka, pasalamat ka, pero dapat mo bang hingin na requirement yon? Mahirap ba sa Diyos na bigyan ka kung talagang gusto niyang bigyan ka? Imposible ba yon? But for you to lobby, to
to politicize for it, to angle for it, will be to compromise the kingdom of God in your heart. So don't look back. That is another Jesus logic. Don't look back. Dapat total focus and total concentration. Isang loob, hindi dalawa. Buong loob, hindi sira. So dalawa na yung pinagpipilian natin. Jesus is wrong, or those who say they have decided for God are not really focused. Another choice, sa mga nagrereklamo at mukhang naghihirapan ay sumusunod naman sa Diyos, they have God's provision, but they do not see it. They have God's provision, but they are fixated on other things. They are never satisfied, and therefore they worry. Ang hinahanap nila yung wala sa kanila at hindi nila pansinin yung nasa kanila na. May ministry na, ang gusto pa iba. So iiwan nilang yung ministry nila, tas wala ngayon makapalit. Hindi nila tinitingnan kung anong nandun. Matthew 6:34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. And many people, because they worry about tomorrow, baka naman bukas hindi pa ako sikat, baka bukas wala pa akong ganito. So what do? They neglect the kingdom of God in their hearts. And all the more that they lose blessings. Sabi nga ng iba, many fears are born of fatigue and imaginings. Kung kayo po masyadong nag-aalala, nerbyoso, nerbyosa, warrior, baka kailangan nyo lang ng pahinga. Pagod siguro inyong isip. Pagod ang inyong katawan. Pero kadalasan po ng mga warriors, mga kapatid, hindi pagod ang katawan. Pagod ang isip. Hindi na makayang dalhin ang katawan yung isip. Kaya nagkakalito-lito. Yung mga warrior, lagi yan nakahiga, pero hindi makatulog. Marami siguro mga warrior sa atin, mag-exercise lang kayo, maglakad kayo, tumakbo kayo, umigib kayo ng tubig, umakyat kayo ng puno ng nyog, maggudgod kayo ng nyog, gumawa kayong bukayo, tumahi kayo ng damit, maglinis kayo ng banyo, do something, mawawalan kayo ng panahon mag-worry. Because warriors usually have a lot of extra time. Kaya sila worry ng worry. Kung hindi kayo makatulog, nakahiga kayo, bumangon kayo, magwalis kayo sa buong barangay 58, bago nyo matapos yung pagod na kayo, makakatulog na kayo nun. Yung mga mahilig mag-alala, laging namimintana, laging nangunguyakoy, laging may panahon mag-isip. Be physically active. Napakalaking blessing po ang mapagod. Sapagkat ang pagod na tao ay natutulog at ang natutulog na tao ay di na nag-aalala pa. Kung kayo po warrior, hinahamon ko kayo, kadalasan you have very little physical movement or exercise. Magpawis lang kayo, nawawala yung mga toxins ng katawan nyo, nawawala yung inyong hilig magdramang bukid. Pero yung lagi na lamang binabalot ng pranela ang katawan, laging giniginaw, nakaupo at nguya-nguya ko, yan ang nag-aalala lagi. Tanggalin nyo yung mga balabalabal na yan, mag-exercise kayo, at nang sumigla-siglang katawan ninyo at nang hindi kayo madaya ng demonyo. Kaya kailangan active ang tao. Sabi, 6 days you shall labor, and on the 7th you will rest. Because even work is therapeutic. So rest if you are very tired, and make yourself tired if you're too rested. And then be grounded on the facts. What are the facts? That God has a part. What is God's part? God is our Father. God is our provider. Don't forget it. And God provides for the birds, for the grass, even for the ungodly. So bakit ka mapapabayaan ng Diyos? Kung nandun ka lang talaga sa landas na dapat mong lagyan, nandun ka sa ilog kung saan dumadaloy ang kanyang pagpapala, bakit ka mauuhaw? Siguro nauuhaw ka dahil ang layo-layo mo dun sa ilog. At gusto mo yung ilog, umiba ng landas at puntahan ka. You must be like a tree planted by streams of water. Your leaves will not wither, and you will bear fruits in season. So in a matter of correct placement, where are you placed? Kung kayo laging kapos na kapos, gutom na gutom, kulang na kulang, baka wrong ang placement nyo. Dahil hindi naman pwedeng kulangin ng Diyos, at kahit bigyan kayo ng Diyos, hindi pa rin niya ipaghihirap. So ba't kayo pagkakaitan? Kung yan ng mga ungodly, binibigyan. So there must be something about the way we live, the way we think, even though we may be in the ministry, even though we may be religious, even though we say we are godly. We've got to think. Kaya sabi sa Romans, be renewed by the changing of your mind, by the way you think, by the way you look at things. And
If God's part is to provide, our part is to focus on life, on living. Magkaroon ng buhay, hindi lang ng hanap buhay. Brothers and sisters, listen well. Work to live. Do not live to work. Maghanap buhay ka lang para may kainin ka, may surplus energy to do higher things, to be creative, to be artistic, to be productive. Pero hindi ka lang nabubuhay para maghanap buhay. Kaya sabi, huwag mo lang isipin yung mga basic things na yan, pagkain, damit, shelter. Dapat nakakalikha ka ng mga bagay, nakakabuo ka ng mga building, nakakagawa ka ng mga tula, nakakagawa ka ng mga painting, meron ka mga philosophies na lumalabas sa iyong utak, nakakagawa ka ng mga libro, nakakatulong ka sa kapwa, naaangat mo ang iyong mga kapatid na nadadapa. Hindi lang mag-aalala ka lagi ng pambayad ng kuryente, tubig at kung ano-ano mga rent. Dilikha ka ba ng Diyos para yan lang ang atupagin sa buhay? We were created in God's image. We must reach the highest potential of our humanity. But you will never be able to get even near that if you will always be fixated on the basics. You've got to graduate from that. At alam natin, the Lord will provide. The Lord is God. The Lord is our Father. The Lord is in heaven. So if it's not happening, it's not that something is wrong with God. It's probable that something's wrong with the way we live. Something's wrong with the way we think. That's why we have to change the way we think. Sino sa inyo ang nanonood ng mga National Geographic o yung mga ganyang mga palabas sa Discovery Channel? Patingnan ang kamay ninyo. Iiwagay-iway nyo nang makita nating lahat. Ayan, marami. Nakikita nyo ang pinakamatayog na hangarin ng mga sawa? Ano? Lunukin ka. Ang pinakamatayog na hangarin ng leon, kainin ka. Ang pinakamatayog na hangarin ng mga buhaya, kagating ka at kainin. Ganon din yung pating. Ngayon, yung mga ibang hayop naman, ang pinakamatayog nilang hangarin, huwag makain, makatakbo, makalipad, makatakas. Yung buong buhay, iniisip mo lang makakain ka at huwag kang makain ng iba, panghayop lang yon. Hindi yun pang tao. So hindi buong buhay, iisipin mo lang kung ano kakainin mo, huwag kang makain ng iba, huwag kang maisahan. Dapat nakakalampas tayo doon to a creative, beautiful, productive humanity. And it happens when we remember who God is and when we trust in Him and when we live according to His teachings. Nalulungkot po ako pagka nakakakita ko ng mga tao na ang tanda-tanda, namatay. Tapos alam mo na sa kanyang buong buhay, hindi man lang nakalasap ng ginhawa. Hindi man lang nakalasap na tumingin sa mga magagandang tanawin. O maglakbay, o magbasa ng magandang libro, o manood ng isang magandang palabas, o makapagsuot kaya ng napakagandang damit, kumain ng napakasarap na pagkain. Parang nadaya ang taong ito pag hindi nangyari yon sa kanyang buhay. Ipinanganak sa hirap, lumaki sa hirap, namatay sa hirap. Yan kaya ang kalooban ng Diyos sa atin? I don't think so. Kaya tayo pong may ginhawa, tayong may kaunting kayamanan, may kaunting kapangyarihan at lakas, dapat ginagamit din natin sa pagtulong sa iba para makaahon sila. Kung meron kang kayang pag-aralin mo. Kung meron kang kayang pahiramin ng puhunan o bigyan ng puhunan, bigyan mo para magka-chance. Because that's what many people just need, a chance, an opportunity. And this is what God gives. Pero ang daming tao, yung mentality nila, hindi nakabagay doon. Kahit sila relihiyoso. Kaya mahalaga suriin, ano ba talaga ang kaharian ng Diyos? Anong ibig sabihin ng kingdom of God? Yung magtiis ka ngayon at magantay ka na lang ng langit? O pwede bang magkalangit ngayon at may darating pa uling langit? Sabi ni Lord, the kingdom has come. So dapat may langit dito sa loob ng puso at may langit pa tayo inaantay. Saan ka man mapunta? Langit. Kaya to live is Christ, to die is gain. Ang daming dapat pag-iisip na gawin ng mga Kristiyano, hindi lang maghahaleluya at magtatalon. Dapat nating unawain kung ano talaga itinuturo ng Biblia, ano itinuturo ni Jesus. So mabuhay tayo, huwag lang maghanap buhay. Gawin nating goal, lampasan yon. Huwag magmistulang leon o ahas o hayo, puro pagkain lang ang iniisip. And instead of, and more than focusing on material things, focus on the kingdom of God. Focus on righteousness, on holiness. Sabi, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos. At lahat naman ng iniisip nyo yan, idadagdag din sa inyo. Pero huwag ang yan ang unahin nyo.
Do you worry about being godly or about being fed and dressed? Do you let your needs overtake your righteousness and blur your visions and compromise your witness? Child of God, your business is to be godly. It is God's business to provide for you. Enjoy the opposite of worry. And what is that? Trust in God. Worry is wasteful. Trust is fruitful. And when all of these are already in place, what else do we need to learn? Learn progressive contentment. Nilagyan ko po ng word na progressive, hindi lang basta contentment kasi alangan naman gutom na gutom ka, contented ka na. Learn progressive contentment, meaning strive for improvement, but you have to enjoy and be contented with the present, with what is here now, with the supply now, and still strive so that you might have more. But whatever you have now, learn to enjoy it and don't complain. But keep doing more, keep doing good. But learn to enjoy what is here. Yan ang tatawag nating progressive contentment. Hindi lang basta contentment, kundi may progress yan. Later on, may iba ka ng magiging contentment kasi may iba ka ng mga nagiging possibilities. Pero huwag na huwag isa-sacrifice ang kingdom of God at righteousness para lang sa pera. 1 Timothy 6, 6-10. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Beautiful parting words from 1 Timothy 6, 6-10. Kung makadiyos ka, turuan mo ang sarili mo na maging kontento. Hindi kontentong walang ambisyon. Hindi kontentong walang itinanim, walang iniimpok. Kundi, ginagawa mo ang lahat. At kung sa paggawa mo ng lahat, ito yung meron ka, learn to be happy with it. And keep doing good. Because when God blesses you more, then you will have more. But do not always look forward to having more to the point of neglecting to see and appreciate what you have now. It is important to see the here and now. Sabi, marami sa pagnanasang yumaman, ipinagpalit ang kaluluwa, ipinagbili ang kaluluwa. At pinayagan nila na sakmali ng maraming mga pagdurusa at sakit ang kanilang mga buhay dahil sa kagustuhan nilang magkamal ng mas marami pang pera. Hindi money is the root of all evil. No. The love for money. Because money can be a good instrument in the hands of the godly people. Money can do wonders to expand the kingdom of God. Money can help many people. It's not money that's evil. It's the love for money. Pag pinaglilingkuran mo na yung pera, kasi yung pera ang ginagamit mong maglingkod sa'yo, yun ang napapasama ka na. Kumusta po tayo? Tayo ba yung mga mapag-alala? Gusto kong alalahanin ninyo kung ilang taon na kayo ngayon. Balikan nyo hanggang sa kayang babalikan ng inyong alaala. Di ba hindi naman kayo namatay sa gutom, kaya eto pa nga kayo? Yung iba nga kailangan pang gumasta para mag-diet eh. Kailangan pang magbayad ng mga gym at espesyalista at mga operasyon para tanggalin ng mga sobrang pagpapala sa kanilang katawan. So tingnan ninyo, napakabuti ng Diyos. Naranasan nyo na ba na isang maghapon na wala kayong nainom na tubig? Naranasan nyo na ba na 3 araw na wala kayong kinain sa hinaba-haba ng buhay nyo? Hindi pa. So kung napagtiwalaan natin ang Diyos sa kanyang ginawa na noon pa, hindi ba sapat yung para pagtiwalaan natin sa gagawin pa niya? At sa kanyang mga pangako, na hindi niya ipaghihirap na bigyan tayo, na siya'y ating Ama sa langit, pinagpapala nga niya pati ungodly. Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag ninyong ilagay ang kaligayahan nyo sa exchange rate ng peso at dollar. Huwag ninyong ilagay ang kaligayahan nyo sa balanse ng inyong bank book. Huwag ninyong ilagay ang kaligayahan ninyo doon sa kung ano-ano mga bagay. Yung naghahari sa atin ng Diyos, mahal niya tayo,
at tayo'y kanyang pinapangakuan ng maraming bagay, doon natin ilagak ang ating kasiyahan, ang ating katuwaan, at yung ating puso. Huwag mag-alala. Kahit tayo mag-alala, walang mangyayari. Imposible. Sa katunayan, kung mapag-alala kayo, lalong dumadami ang inyong sakit, lalong kailangan mo ngayon ng pera, kailangan mo ng gamot. Pero meron akong gustong ulitin, pag sobra kayong mapag-alala, magdagdag lang kayo ng activity. Malaki nang mawawala sa inyo na panahon para mag-alala. Be physically active whenever you can, when your health permits it. Maraming mga gulo sa isip dahil lang hindi kayo napapagpag. So pagpagin ang mga katawan na yan, lalong-lalo sa fruitful work. Aming Diyos, nagpapasalamat kami dahil pwede kami magtiwala sa inyo. Turuan nyo kami magtiwala at nang sa ganun huwag kaming mabiktima ng pag-aalala. At huwag kaming madaya ng pag-aalala na pati kaluluwa namin ay sakta namin para lang mahanap namin yung mga akala namin will make us secure, will secure us. Give us discernment so that we may not deceived into doing unrighteous acts just to have more money. Kundi ang unahin namin ang inyong kabutihan at sabi nyo naman, ang lahat ng ito'y idadagdag nyo rin sa aming buhay. Unahin namin ang paglilingkod sa iyo, unahin namin ang kabanalan, unahin namin ang kabutihan. Hindi yung magkamal ng ganito, magkaroon ng ganon. Tulay, nakakagawa kami ng mga bagay na unethical, bagay na sinful and unrighteous dahil lang naghahabol kami ng mga bagay na ito. Ipaalala nyo sa amin ito. Mabuhay po kayo aming Diyos. Salamat sa inyong pagpapaliwanag. Salamat sa iyong kabutihan. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Opposite of Worry. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklot ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglilingap. Panginoon, tinatanggap ko po ang inyong paanyaya. Dito sa piling mo, nais kong magpahinga. Ang pagod kong puso, naghahanap ng ligaya. Dapat
nanunas, bigyan ng pag-asa, nais kong madama. Haplos ng iyong kamay, paghakot sa damdamin, sinisiklot ng buhay, nais kong madama. Init ng iyong yakap, sa sandaling ito, hanap ko ay paglingan. Narito ako ngayon, itulad mo, sa bisig ng iyong pagmamahal. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghagod sa damdamin, sinisiklot ng buhay, nais kong madama. Init ng iyong yakap, sa sandaling ito, hanap ko ay paglingan. Nais kong madama, haplos ng iyong kamay, paghagod sa damdamin, sinisiklot ng buhay, nais kong madama. Init ng iyong yakap, sa sandaling ito, hanap ko ay paglingan. Sa sandaling ito, hanap ko ay paglingan. Sa sandaling ito, hanap ko ay Bakit mahilig ang Pilipino sa basketball? Ang liit naman natin. Ang basketball kasi team game yan eh. Hindi siya individualistic game tulad halimbawa ng golf o tulad ng iba pang mga laro. Kaya gustong-gusto ng mga Pilipino. Kasi ang gusto natin hindi lang laro, kundi yung may kalaro. Yung may teamwork talaga. Kaya yung pagbabasketball is actually a social interaction. No? At hindi lang yun, napakadali kasi mag-basketball eh. Meron ka lang kaprasong goal, may kapraso kang board, pwede ka nang maglaro. Nagiging popular ito. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!